sa aking mga ka-DH at sa mga hindi ko ka-DH. Kasi hindi naman tayo lahat DH, di ba? Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga nanonood po sa aking channel. Welcome to my channel. Yan po. Alam niyo po ba, bago po ang lahat, pagpasensyaan niyo muna yung aking muka. Dahil meron na naman akong na-experience. Yun pong aming ceiling, dun sa kusina, kapag malakas ang hangin, umaano siya, yung parang nagtatanggalan. Yung mga square-square na ganon. Matalim yun. Di sinungkit ko ng wiper. Ngayon, yung pagsungkit ko, bumagsak sa mukha ko. Ayan. Nataranta tuloy si Sonia. Lumapit sa akin. Nilagyan na niya agad ng yelo. Dahil nagpasa agad ito nagpasa. Ngayon, mabuti na lang nandyan din si Sonia. Makir naman yan kahit nagaganyan-ganyan lang yan Yan. Ngayon, ang topic po natin ngayon, pasensya na po kayo pa nagsasalita ako. Parang yung laway ko. Parang di ba yung, ewan ko ba, bakit ako naglalaway kapag nagsasalita ako? Ang topic po natin ngayon na gusto kong pag-usapan natin ay yung katanungan po ng mga karamihan. Tulad na lang po ng paano mo malalaman kung sinuwerte ka sa iyong amo. Kasi alam niyo po, kami mga domestic helper, hindi naman po kami pare-pareho ng naging tawag nito kapalaran. Di po ba? Marami tayong napapanood o nakikita sa social media o sa mga balita na meron talagang medyo minalas sa pagkakaroon ng amo. Alam nyo, yun pong mga among mga nananakit, ganon, di po ba, hindi natin malaman kung ano yung dahilan, bakit sila nananakit. Kung talaga bang may pagka-asal demonyo ba sila o ano, ang akala ng iba, porke Arabo o ganitong reliyon nga, akala siguro napakasasalbahin na. Meron po kasing mga tao na kung makapagsalita, yung nagko-comment sila, di po ba sa Facebook, parang ang sama-sama na ng mga ganitong lahi, di ba? Pero hindi po yung totoo. Nasa sa tao po yan. Tsaka, ako naman sa awa po ng Panginoon Diyos, sa tuwing ako ay nag-abroad, pangatlong amo ko na ito, hindi po ako minaltrato kahit na minsan. Lalo na po yung una kong amo noon sa Bahrain, ay naku, wala kang masabi, napakabait nilang mag-ina. Tsaka mag-isa lang ako sa bahay, parang ako na yung nangangasiwa ng bahay nila. Kaya lang, ang ano lang doon, kaya hindi ako bumalik doon kasi napakababa nga ng sweldo doon. Ewan ko lang ngayon kung magkano ng sweldo doon. Nung nasa Bahrain ako, ang sahod ko lang noon, sa pera natin, 9,000 pesos. Ngayon, kaya hindi na ako bumalik doon. Ngayon, yung ate ko, kinuha naman ako, nirekomenda niya ako sa amo niya sa Qatar. Kaya, nag-ano rin ako doon, nag-try din ako doon. Kaya lang, hindi rin ako tumagal doon, 5 months lang yata, mahigit kasi nagkaroon naman ng problema sa Pilipinas, biglaan akong umuwi. Pero kapag nakakapanood po ako o nakakabasa ng mga comments ng tao na parang ang pinapalabas nila yung ganitong lahi sa amo namin, di ba? Parang sabi nila, parang ang sama-sama nila. Hindi naman po ganoon. Kasi alam niyo po, iba-iba naman po ang ugali ng tao. Wala po yan sa relihiyon o sa kultura, sa bansa. Nasa tao po talaga yan. Kung gusto nila magpakabuti o magpakasama, 'di ba? Meron po talaga kahit saan lugar naman po, 'di ba? Kahit anong bansa pa yan, kahit anong kultura pa yan, kahit anong relihiyon pa yan, may masama at may mabuti. Kaya lang, yun nga po, meron po talagang minamalas. Pero meron din naman po kasi hindi rin naman natin masisisi yung ibang amo kung bakit sila nakakapanakit yung iba. Kasi meron din talagang pasaway, nakatulong. Minsan mabait naman yung amo, nagpapasaway pa, gumagawa pa ng mga bawal. Kaya hindi rin po natin alam kung ano yung totoo doon. Kasi hindi naman, tulad ko, hindi ko pa naman naranasan na gano'n. Meron pong mga nababasa natin sa Facebook o kahit na anong social media. May mga DH na nagpo-post sila, di po ba na, salamat sa amo ko, sa birthday ko, binigyan ako ng cake, binigyan ako ng alahas, binigyan ako ng damit, sapatos, ganyan, at kung ano-ano pang mga bagay. Hindi lang po yun swerte ang tawag doon, napakaswerte na talaga. Kasi yun yung mga bonus na tinatawag natin. Kasi, alam niyo po ba, pag ikaw, para sa akin pag ikaw napunta ka sa isang pamilya na may respeto sa katulong, napakaswerte mo na. Yun po ang pananaw ko. Hindi po sa material na bagay lamang nasusukat kung ikaw ay sinuwerte sa amo. Ang lahat po ng nag-abroad o nag-apply papuntang Middle East,
o kahit nasaang bansa, basta domestic helper. Di po ba parang pag first time, lalo na pag first time natin, nag-expect na tayo na sana mabait yung amo ko. Ganon. Ako, hindi po ako nag-expect na sana ang amo ko maging yung mapagbigay, yung bigyan ako ng ganito, bigyan ako ng ganyan. Hindi po. Ang pinanalangin ko noon bago ako umalis, sana ang amo ko ay makatao. Sawa naman po ng Diyos, mula nung nag-abroad ako, yun nga, sinasabi ko, sa Bahrain, sa Qatar, at itong sa Oman, hindi naman po kami nakaranas ng ganun. Ang paninermon po kasi ng amo, hindi naman po yan maiwasan na nasisermonan ang katulong. Kahit naman po saan, di ba? Kahit sa Pilipinas naranasan ko na rin naman magtrabaho sa Pilipinas. Yung sermon, bahagi na yan ng isang nangangamuhan. Pero gusto ko lang pong i-share kung ano po yung klase ng pamilya na ito na napuntahan ko. Noon pong 2015, yung unang unang dating ko dito sa pamilyang ito, unang impression ko sa mukha ng amo ko, talagang sabi ko, ang taray, sabi ko. May takot ako noon, sabi ko parang ang taray niya. Hindi ko naman po masabi na swerte ako sa amo, umalas. Basta gusto ko lang pong i-share kung anong klaseng pamilya itong napuntahan ko. Yun nga po, 2015, nang dumating ako dito, unang araw, binigyan niya ako ng 10 reals. Pambili niyang shampoo, sabon, toothpaste, basta yung mga pangangailangan ko daw. Syempre, meron naman akong baon nun. Kaya hindi ko na binili. Inano ko na lang yun, itinabi ko na lang yung binigay niya. Tapos, pagkalipas ng 4 na araw, tinanong niya ako, nakatawag ka na ba sa pamilya mo? Sabi ko, hindi pa po kasi syempre wala naman akong SIM card. Ngayon, inaya niya ako sa labas. Akala ko kung saan kami pupunta. Binilihan niya ako ng phone. Siguro kasi hindi niya alam na may phone ako. Kahit namumurahin lang yung phone ko, hindi ko rin naman kasi pinapakita. Kasi alam niyo po, di po ba sa nag-abroad ang isang tao o nagtatrabaho bilang katulong, parang nakakatakot na magpakita ka kagad ng phone sa amo. Kasi meron naman po kasing amo na ayaw. Yun, ganun. May amo po kasi na hindi allowed gumamit ng cellphone ang katulong. Siyempre, bilang pag-iingat lang, hindi ko sinabi na meron akong phone. Pero hindi ko rin ina-expect na bibilihan niya pala ako. Siyempre, tinanggap ko po yun. Hindi yun ang ginamit ko. Tapos binigyan niya ako ng SIM card. Binilhan niya ako ng SIM card. Meron na rin laman yun. Kaya nakatawag na ako sa aking pamilya. Meron lang po siyang isang anak na parang medyo mareklamo sa pagkain. Kasi siya hindi siya mahilig sa mga prito-prito, ganun. Basta maingat siya sa health niya. Yun lang po yun. Tapos, stricto siya. Yung gusto niya maayos lahat. Ganun. Kaya, kuminsan, para nakaka-offend din na kapag nagsisita siya. Pero hanggang ganun lang. Hanggang ganun lang siya. Ang masasabi ko lang, ang mga alaga po namin dito ng mga lalaki ay marespeto sa katulong. Yun lang po. Yung pagiging bastos po, yung ibig sabihin, kasi parang wala naman sa kanila yung yung pagsasabihan nilang katulong na kahit nakakatanda sa kanila. Wala sa kanila yung, kasi sanay sila sa ganun, di ba? Ibig sabihin wala sa kanila yung mga edad-edad na yan. Kaya lang, hindi naman sila naninigaw. Yun ang parang gusto kong ipagmalaki sa iba na mga alaga namin dito ay may respeto sa katulong. Dito po sa bahay na to, sa pamilyang to, nakakapagpakargo kami, nakakapagpadala kami sa pamilya ng mga gamit at mga kung ano-ano na hindi po namin binibili. Totoo po yan. Kasi po hindi po sila madadamot. Kapag sila ay naglinis ng kanilang mga covered, mga aparador, ilalabas nila yung mga damit nila, mga sapatos, mga bag, lahat po yan. Sasabihin nila na i-dispose na. Ang pamilya po nila ay hindi naman talaga nabibilang sa mga royal family na tinatawag dito sa Middle East. Parang katamtaman. Pero hindi naman talagang mayaman na mayaman. Ganon. May mga ari-arian din. Tapos, ang aking amo ay isang manggagamot. Meron siyang 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Nung napunta ako dito, sila po ay mga binata at dalaga pa. Meron lang siyang isang anak na medyo mareklamo sa kanilang magkakapatid. Parang siya yung naiibang ugali. Pero, ang masasabi ko lang, hanggang ganun lang. Hanggang ganun lang siya, pero hindi siya bastos na tao. Kung ikukumpara sa ibang anak ng, di ba? Kasi marami tayong nababalitaan
yung mga parting Saudi Arabia yata yun, na pati yung anak, bastos, ganun. Pero dito sa awa naman po ng Diyos, hindi po sila ganun. Ang may pagmamalaki ko po talaga sa iba ng aking mga alaga dito, yung mga alaga namin, yung ibig sabihin, mga anak ng amo namin, mababait po talaga sila. Ibig sabihin, hindi naman mawawala yung minsan, mayroon silang reklamo, mayroon silang hindi nagustuhan, pero hanggang ganun lang. Meron po talagang tao na may mabuting kalooban. Kaya, pag nakatagpo ka ng ganung amo, napakaswerte mo. Hindi po ba? Pero dito, hindi ko rin masasabi na malas o ano. Kasi para sa akin, hindi lang po yung material na bagay ang basihan na ikaw ay sinwerte sa iyong amo. Hindi lang yun, kundi kung paano kang itrato sa loob ng kanyang pamamahay. Yan po ang may pagmamalaki ko dahil kami po ni minsan hindi kami nabastos dito ng kahit na sino. Yung sermon po ng amo ay natural lang po yun, normal lang sa isang katulong. Kahit naman po 'di ba kung anong trabaho natin, basta meron tayong boss na mapapagalitan tayo. Ganyan po, kahit na puro mipeki yung bibig ng amo namin. Siyempre, meron din po siyang karamdaman dahil medyo may edad na siya. Minsan bad mood siya, ganyan. Tapos sasabayan pa na meron din kaming pagkakamaling nagagawa tungkol sa trabaho. Kaya ganon. Hindi naman maiwasan yung sermon. Pero ang masasabi ko lang, kahit na ganito naman sila, ay hindi kami minamaltrato. Unang-una po na pinagbabasihan ko ay ang pagkain. Sa ibang bahay po, yung ibang katulong, di ba nagsishare sila na parang halos ayaw silang pakainin ng amo nila. Dito po hindi. Ang ref namin sa baba, marami. Isang freezer, tapos 3 yung ref sa baba. Tapos bawat floor, ang bahay po na to ay 4 na palapag. Ako ay naglilinis ng 5 kwarto sa ngayon dahil wala na nga si Lynn, yung dati namin kasama. Ako ay naglilinis ng 5 kwarto. Merong kusina sa taas na nililinis ko rin. Tapos meron mga sala, ganyan. Nakakapagod din talaga. Sa ibang mga bahay po, yung ibang mga katulong po ay nakakaranas na parang ayaw silang pakainin ng amo nila. Ultimong itlog, bilang, ganon. Ayaw silang paggamitin ng kung ano-ano. Dito po hindi. Talagang pinagkakatiwala sa akin ng amo ko ang card niya, namamalingki kami. Tapos, kahit ano, pwede naming iluto. Basta yung lahat ng ingredients na nasa bahay niya, pwede kaming magluto. Huwag lang kaming bibili ng extra. Ibig sabihin yung, halimbawa, nasasabi kami sa pagkain Pinoy, siyempre, kailangan na bumili kami. Huwag na namin ipasagot sa kanya. Ganun ang ibig niyang sabihin. Pero lahat ng nasa bahay niya, magmula sa mga pasta, harina, at kung ano-ano pang mga ingredients ay pwede namin gamit. Dito po, ang amo ko, kapag meron kang pangangailangan talaga tungkol sa pera, may emergency sa pamilya, o basta yung kailangan mo po talaga ng pera, yun, gipit na gipit ka. Pwede kang umutang sa kanya, bumali, yun, nagpapautang naman siya. Halimbawa, umutang ka ng 15,000, di syempre kinakaltas niya yon ng mga 2,500, ganun. Pag nakaltas na niya yung 10, tapos yung 5,000 may balance ka pa, di ba? Mga 2 buwan mo pang huhulugan yun. Hindi niya yung kinakaltas na. Sabi, hayaan mo na yan. Ganun siya. Kaya okay na din, di ba? Malaking bagay na din kasi yun eh. Tapos yung pagkain nga, yun nga, tungkol sa pagkain, talagang wala kang masabi dito. Manawa ka talaga. Yung mga manok na yan, hindi yan niya binibilang. Yung itlog na yan, mga gulay, sige, kumain ka lang ng kumain. Tapos may mga gamit din naman sila na ayaw na nila. Yun, syempre, pwede mo namang hingiin yun kung itatapon na, di ba? Yun. Kaya nakapagpakargo kami rito ng hindi kami bumibili. Tulad na lang yung apo ko, di ba? Napakaraming binigay nung manugang ng amo ko. Mga damit, basta lahat. Tapos yung alaga kong babae rito na meron ng 2 anak, yun, binigyan niya ako ng bathtub, binigyan niya ako ng, marami rin siyang binigay, yun. Kaya yun ang iuuwi ko na naman. Ganun naman, hindi naman sila madamot.
Tapos kapag pumupunta naman dito yung alaga ko na babae, syempre, nag-aalaga ako ng mga anak niya, binibigyan niya rin ako ng extra pera bago siya umuwi sa Abu Dhabi kasi taga Abu Dhabi siya. Ang isa pa po, eto pa po, ang amo namin ay sumusunod sa batas o kung ano man yung nakasulat sa kontrata. Pag nagkaroon ka po ng amo na ganun, yun po ay swerte ka talaga. Kasi meron pong mga ibang mga amo na pag umuwi ka, yun lang huling sahod mong ibibigay sa'yo. Parang wala lang. Pero meron din namang mga amo na parang lahat ng buong pamilya magbibigay pa yun ng mga regalo bilang pabaon sa katulong. Yun yung talaga mga masuswerte. Talagang grabing swerte na yun pag ganun. Pero dito naman sa pamilyang to, nagbibigay din naman si amo ng parang regalo niya sa'yo, tapos sumusunod siya kung ano yung nakasulat sa kontrata. Magbibigay siya ng yung bayad sa pagtatapos mo ng kontrata. Kasi nasa kontrata po yan na kapag nagtapos ka ng kontrata, meron ka matatanggap pa na 1 buwan. Bukod dun sa huling sweldo mo, bibigay niya po yun. Tsaka yung kanyang, yung vacation leave. Yung iba po kasi naririnig ko, marami po ako naririnig na parang kung ano lang yung huling sweldo, yun lang ibibigay. Wala na. Parang natatamimi na lang yung katulong. Ano yung panggagastos mo sa Pilipinas kung hindi ka talaga nag-ipon ng 2 taon? 'Di ba? Parang hindi maganda. Kasi hindi nga siguro sila nagbabasa ng kontrata o kahit man siguro basahin, talagang deadma lang, hindi sinusunod. Dahil siguro iniisip nila, pag hindi nagreklamo, okay lang. Meron pa nga parang meron pa nga yung nagbo-viral ngayon. Ayaw daw siyang pauwiin. Tapos, tapos na yung kontrata niya. Napilitan yung amo niya na, sige, tara na, lumabas na tayo. Yung pala, dun siya sa presinto dadalhin, pinakulong pa siya ng amo niya. Dito naman, kapag gusto na namin magbakasyon, magpaalam ka lang ng maayos. Yun, sige, pagbabakasyonin ka na kagad. Talagang ipapabook ka na kagad niya. Kaya lang ngayon po, sa panahon ng pandemya na to, yan, medyo nahihirapan kaming magpaalam. Pero itong si Sonia, parang uuwi yata ito after ng Ramadan. Kaya kailangan ko pa siyang hintayin. Bago naman ako naman ang magbabakasyon. Yan. At isa pa po, ang gusto kong ipagmalaki sa pamilyang to, kumpara sa iba, sila po ay maagang nagpapapahinga sa katulong. Kasi po dito, kumakain sila ng alas 8 ng gabi. Pagkatapos po nilang kumain, pagpalagay mo na alas 9 o 9:30, matapos namin linisin lahat-lahat sa kusina, iligpit lahat-lahat ng kalat, pwede na kami magpahinga. Kasi sila, umaakit na sila sa kani-kanyang kwarto. Kaya kami mga katulong, kakain na rin kami ng hapunan, at pwede na kami magpahinga, pwede na kami umakyat sa kwarto namin. Tapos yun nga po, noong nakaraan, nagkaroon ako ng high blood pressure, kaya ngayon po, nagme-maintenance na ako ng gamot, at yung amo ko ay lagi akong binibilihan. Talagang pag binilihan niya ako, pang 3 buwan, hindi ko pa nauubos, mga 1 buwan pa lang nagagamit ko, magtatanong na agad siya. May gamot ka pa? Sabi ko, meron pa, madam. Bibilihan niya na naman ako, 3 na naman. Kaya nagsusun-susun na yung aking gamot. Siguro pang 1 taon pa yan nandyan. Kaya yun, di ba? Kung sa ibang amo siguro, hindi ganun. Kaya okay na rin, di ba? Hindi ko masasabing napakaswerte namin, pero maswerte pa rin. Kasi para sa akin po, yun ang pinaka-importante. Ang katulong nakakakain. Tapos, sumusunod sa kontrata o sa batas ang iyong amo. Tapos, nabibigyan ka rin naman ng extrang tulong. Yun nga, pinapabali ka. Tulad kami, di ba? Pinapabali. Tapos, kung meron pang balance, hindi na rin naman niya kinakaltas. Ikaw na lang ang mahihiya na umutang uli. Ganon. Tapos, yung mga extra trabaho. At yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, dito, maaga kami nakakapagpahinga. Kumpara mo dun sa ibang mga katulong, sa mga ibang bahay na inaabot yata sila ng alas 3, alas 4, yung pahinga nila. Dito hindi. Minsan nga eto, may kwento po ako. Minsan nga po yung kapatid ng amo ko, kasi dito rin nakitira dito sa kanya, habang nagpapagawa ng bahay.
di okay naman, mabait naman yun. Minsan lang, sa loob ng 1 taon lang naman mangyari yun na minsan sasabihin niya sa amin na, bago kayo umakyat, meron kasi akong darating na order. Baka pwedeng pakihintay nyo ha, bago kayo umakyat. E di syempre, kami naman susunod. Sige sir, hintayin namin. E di ngayon, mga 10:20 na, di nasa baba pa kami, nasa kusina pa kami. Naririnig ng amo namin yung aming mga kwentuhan, mga boses namin. Umaano yan, sumisilip yan sa hagdan. Sabi niya ganun, ano pang ginagawa nyo dyan? Ba't hindi pa kayo umakyat? Hindi pa kayo magpahinga? Gabi na. Sabing ganun sa amin. Pag sinabi namin, kasi madam may hinihintay pa kami. Ano yun? Kasi meron pang pinapahintay yung kapatid mo. Sabi niya, o sige, anong oras ba? Bakit gabi na nag-order? Sabi niya ganun. Para nagagalit pa siya na wala pa kami sa taas ng 10:00. Kasi sabi niya ganun, kaya pala nagtataka ako para mag-isa lang ako dito sa taas. Pasaway din minsan yung amo namin nakakatawa din siya minsan. So, yun lang po ang may share ko sa inyo para po sa akin. Okay na po itong aming amo. Yan po, ang akin pong batayan na ikaw ay sinuwerte sa iyong amo. Siyempre po, unang-una, ang katulong ay kumakain ng sapat. Kung ano yung kinakain nila, yun din ang kinakain namin. Tapos, pangalawa, ang amo ay sumusunod sa batas o sa kung ano yung nakasulat sa kontrata. Tapos, nakakapagbigay ng tulong. Di po ba? Kasi bumabali kami. Hindi na rin naman niya kinakaltas yung iba. Malaking bagay po yun pag gano'n ang naging amo nyo. Tapos, yun pong maaga kami nakakapagpahinga. Yan po, napaka-importante po yan. Tapos, higit sa lahat, yun pong ang bawat miyembro ng pamilya ay may respeto sa katulong. Yan po. Pag yan po ang meron sa pamilyang iyong pinapasukan, ay talagang masasabi mong maswerte ka. Yan po may pagmamalaki ko sa mga alaga namin dito. Sila po talaga ay mababait. Wala kaming masabi. Magreklamo man sa luto. Minsan, nagrereklamo sa luto ko yung isa. Pero hanggang ganun lang yun. Kinabukasan, wala na naman. Mabait na naman siya. Kaya yun po, panahon na lang makakapagsabi kung hanggang kailan pa ako dito sa pamilyang to. Pero laking pagpapasalamat ko po sa Panginoon Diyos dahil sa pamilyang ito ako napunta. Sa dinami-dami ng mga employer. Maraming salamat talaga. So, ako po ang inyong Mama DH. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa akin channel at ang ating notification bell para updated po sa akin pa mga susunod pang video. Alam nyo po, kaya po Mama DH ang aking channel name dahil hindi lang po naman ito tungkol sa pagluluto, di ba? Lahat po, marami po ako kasing gustong i-share sa inyo bilang mama at bilang domestic helper. Ako po si Mama DH, ang mapagmahal na ina at ang masipag na domestic helper. God bless po sa inyong lahat.